Isa pong magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan ko. Kamusta po kayo? Isa rin pong magandang gabi sa ating mga kaibigan na nasa iba't ibang panig ng daigdig. Isang magandang araw, magandang gabi po sa inyo at dito po sa Pilipinas ay isang magandang araw lang So, purihin po ang ating Panginoon mga kaibigan ko dahil ngayong oras na ito ay makakapagpatuloy na naman po ako na basahan kayo ng salita ng ating Panginoon at purihin po ang ating Diyos dahil okay na naman po ako at nakakatawa na naman tayo. Kanina po nga madaling araw o hating gabi na yata yun Medyo groggy po tayo. Pero salamat po sa Panginoon dahil siya po talaga ay Diyos na punong-puno ng pag-ibig, ng kapangyarihan, ng kahabagan. At ang Diyos po ay hindi pumayag na tayo po ay umalis ng mundong ito kagabi. Salamat sa Panginoon sa buhay na kanyang iningatan. So mga kaibigan, sa gabay at patnubay ng ating Diyos at sa pamamagitan ng presensya ng banal na Espiritu Santo na lagi nating kasama, itutuloy ko na po itong ating Bible reading. Ngayon po ay pang day 73 na po natin. At tayo po ay nasa Josue chapter 12 na po. At siguro 2 chapter ang ating babasahin ngayon. Tignan ko kasi medyo maiksi naman. Tignan po natin kung hanggang saan po tayo makakarating ngayong oras na ito. Kaya mga kaibigan, muli ko po kayong inaanyayahan na buksan po ang inyong mga Biblia. Sabayan niyo po ako kung may time po kayo. Pero kung wala naman, nawa po ay makinig na lang po kayo. At ako na po ang magbabasa para sa inyo. So, dito po sa Josue chapter 12, ang title po nito, ang mga haring nalupig ni Moises. Nasakop ng mga Israelita ang lupain sa silangan ng Ilog Jordan, buhat sa batis ng Arnon, hanggang sa bundok ng Hermon at nalupig nila ang mga hari roon. Ang unay ang hari ng Amoreo, si Sihon, na naninirahan sa Hisbon. Sakop niya buhat sa bayan ng Arwer sa pampang ng Arnon, pati ang kalahati ng lambak nito, hanggang sa batis ng Habuk sa may hangganan ng mga Amonita. Sa makatwid, sakop niya ang kalahati ng Galaad, gayon din ang Araba sa gawing silangan ng Jordan, buhat sa gilid ng lawa ng Galilea patungo sa Bet-Jeshimoth, sa pasilangan hanggang sa dagat na patay, tuloy sa paanan ng bundok ng Pisga. Papuntang timog, nalupig din niya si Haring Og ng Basan, isa sa ilang natira sa lahi ng mga higante. Naninirahan ang haring ito sa Astaroth at sa Edrei. Sakop niya ang kabundukan ng Hermon, ang Salka, ang buong Basan hanggang sa lupain ng mga Gesoreo at mga Maakateo, kasama pa rin ang nasasakupan niya ang kalahati ng Galaad. Karatig ng lupain ni Sihon na hari ng Hisbon, ang dalawang ito'y nilupig ng mga Israelita sa pamumuno ni Moises. Ibinigay ni Moises ang mga lupain nila sa lipi ni Ruben, ni Gad at sa kalaban ng lipi ni Manases. Ang mga haring nilupig ni Josue sa pamumuno ni Josue, nalupig ng mga Israelita ang mga hari sa kanluran ng Ilog Jordan, buhat sa Baal-Gad. Sa kapatagan ng Libano hanggang sa halak sa pag-aho ng bundok, Seir, ang kanilang mga lupain pinaghati-hati ni Josue sa mga lipi ng Israel upang maging pag-aari ng mga ito habang panahon. Saklaw ng mga lupaing iyon, ang kaburulan, ang mga kapatagan, ang Araba, ang paanan ng mga bundok, ang Ilang at ang Negev.
Doon naninirahan ang mga Hiteo, Amoreo, Cananeo, Pereseo, Hebeo at Hibusyo. Ito ang talaan ng mga haring nalupig ng Israel sa pamumuno ni Josue, ang mga hari ng Jericho at ng Hai, ang mga hari ng Jerusalem at Hebron, ng Giser, ng Diber at ng Gider, ng Horma at ng Arad, ng Libna at ng Adulam, ng Maseda at ng Bitel, ng Tapua at ng Hefer, ng Afik at ng Lasaron, ng Madum at ng Hazor, ng Simron, Miron at ng Aksaf, ng Taanak at ng Megiddo, ng Kades at ng Joknekam sa Carmelo, ng Dor sa kabrulan ng Dor, ang hari ng mga Guem sa Gilgal, at ang hari ng Tersa, 31 hari lahat-lahat. Ipagpatuloy po natin sa chapter 13. Ang mga lupaing hindi pa nasasakop, so marami pa po itong labanan. Matanda na noon si Josue, sinabi sa kanya ni Yahweh, matanda ka na, at malaki pang bahagi ng lupaing ito ang hindi pa ninyo nasasakop. Ito ang mga natitira, ang lupain ng mga Filisteo at ang lupain ng mga Gisoreo, buhat sa batis ng Sihor sa tabing silangan ng Ehipto hanggang sa Ekron ay itinuturing na lupain din ng mga Kananeo. Bagaman, ito'y sakop ng mga haring Filisteo na nakatira sa Gaza, sa Asdod, sa Askalon, sa Gat at sa Ekron, ang lupain ng mga Aveyo sa dakong timog at ang lupain ng mga Kananeo buhat sa Mihara na tinitirahan ng mga Sidonyo hanggang sa Afik. Sa may hangganan ng mga Amoreo, ang lupain ng mga Gibalita at ang buong silangan ng Libano buhat sa Baalgad sa paanan ng bundok ng Hermon hanggang sa pagpasok ng Hamat. Kasama rin dito ang lupain ng mga Sidonyong naninirahan sa kabuluhan ng Libano hanggang sa Misrefot Mayim. Pagdating ninyo roon, palalayasin kong lahat ang mga naninirahan doon. Hatiin mo na sa mga Israelita ang mga lupaing ito ayon sa sinabi ko sa iyo, ipamahagi mo muna ngayon ang lupaing ito sa 9 na lipi at sa kalahati ng lipi ni Manases. Mga lupaing napabigay sa mga lipi ni na Ruben, Gad at Manases. Ang mga lipi ni na Ruben, Gad at ang kalahati ng lipi ni Manases ay binigyan na ni Moises ng kanilang lupain sa gawing silangan ng Jordan. Ang saklaw nila ay mula sa Aroer na nasa tabi ng lambak ng Arnon at mula sa kanyang nasa gitna ng lambak patungo sa Hilaga. Kasama ang buong kapatagan ng Mediba hanggang Dibon. Saklaw rin ang lahat ng lungsod na sakop ni Haring Sihon ng mga Amoreo na nakatira sa Hisbon. Tuloy sa hangganan ng Amon, sakop pa rin ang Galaad, ang lupain ng mga Gisoreo at mga Makateo, ang kabundukan ng Hermon at ang buong Basan hanggang Salka. Saklaw rin ang kaharian ni Og na hari ng Astarot at Edrei o Edri. Ang haring ito ang kaisa-isang natitira sa lahi ng mga higante na nilupig ni Moises at pinalayas sa lupaing iyon. Ngunit hindi pinalayas ng mga Israelita ang mga Gisoreo at mga Maakateo. Nakikipamayan pa ang mga ito sa Israel hanggang ngayon. Ang lipi ni Levi ay hindi binigyan ni Moises ng bahagi sa lupain. Sa halip, ang tatanggapin nila ay ang kabahaging kukunin sa mga handog ng bayan kay Yahweh ayon sa sinabi nito kay Moises. Binigyan na ni Moises ng kanilang bahagi sa lupain ang lipi ni Ruben ayon sa kanilang angkan. Sakop nila ang lungsod ng Aroer na nasa pampang ng Arnon,
ang bayang nasa gitna ng lambak at ang buong kapatagan ng Mediba. Sakop din nila ang Hesbon at ang lahat ng lungsod sa kapatagan Dibon, Bamot Baal, Bitbaal Miyon, Jahaz Kedimot, Mifaat, Kiryataim, at Sibma, kasama pa rin ang lungsod ng Zaret Sahar na nasa burol sa gitna ng lambak, ang lungsod ng Berpeor, ang mga libis ng Pisga, at ang Jesimot, ang lahat ng lungsod sa kapatagan at ang lahat ng bayang saklaw ni Haring Sihon na hari ng Hesbon. Nilupig siya ni Moises, gayon din ang mga hari ng Madyan na sina Evay, Rekem, Zor, Hur, at Riba. Ang mga haring ito ay sakop ni Haring Sihon at naninirahan sa lupaing iyon, kabilang din sa mga pinatay roon ng mga Israelita ang manghuhulang si Balaam na anak ni Beor, at ang ilog Jordan ang hangganan ng lupaing napupunta sa lipi ni Ruben. Ayon sa kanilang angkan, ito ang mga lungsod at mga bayang na uwi sa kanila ng magsapalaran. Binigyan na rin ni Moises ng kanilang bahagi sa lupain ang bawat angkan sa lipi ni Gad. Nauwi sa kanila ang Jaser, ang buong Galaad, at ang kalahati ng lupain ng mga Amonita hanggang sa Aroer sa nakatapat ng Raba. Saklaw nila ang mga lupain buhat sa Hesbon hanggang Ramot Mispa at Bitunim at buhat sa Mahanaim hanggang sa mga tabihan ng Lodibar sa lambak ng Jordan. Ang sakop nila ay ang mga lungsod ng Bitharam, Bitmimra, Sukot, Safon at ang nalalabi sa kaharian ni Sihon na hari ng Hesbon. Saklaw nga nila ang buong lupain sa gawing silangan buhat sa ilog ng Jordan at tuloy sa lawa ng Galilea sa gawing hilaga. Ito ang mga lungsod at bayang nauwi sa mga angka ng lipi ni Gad. Binigyan na rin ni Moises ng bahagi sa lupain ang mga angka ng kalahati ng lipi ni Manases. Saklaw nila ang Mahanaim at ang buong nasasakop ni Haring Og sa lupain ng Basan. Kasama rin ang lupain nila ang 60 bayan ng Basan na sakop ng Jair. Saklaw pa rin nila ang kalahati ng Galaad at ang mga lungsod ng Astarot at Edrei sa kaharian ni Og sa Basan. Ito ang mga lupaing napupunta sa mga angkang bumubuo ng kalahati ng angka ni Maker na anak ni Manases. Ganito, ipinamahagi ni Moises ang lupain sa silangan ng Jericho at ng ilog Jordan. Naganap ito sa kapatagan ng Moab. Ngunit hindi niya binigyan ng lupain ang lipi ni Levi sapagkat ang bahagi nila ay si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Chapter 14. Paghahati ng Kanaan. Ang saserdoteng si Eleazar at si Josue, katulong ang mga pinuno ng angka ng bawat lipi, ang naghati ng lupang Kanaan sa mga Israelita. Ang paghahati dinaan sa sapalaran ayon sa utos ni Yahweh kay Moises, Siyam at kalahating lipi lamang ang binigyan nila ng kanilang bahagi sa lupain. Ang 2 lipi at kalahati na bigyan na ni Moises ng kanilang bahagi sa silangan ng Jordan, hindi rin kabilang sa Siyam na lipi at kalahati ang mga Levita. Hindi sila binigyan ng lupain, sa halip binigyan sila ng mga lungsod na matitirahan at mga kaparangan sa paligid para sa kanilang mga bakahan at mga kawan. Sa kabilang dako, ang mga inaanak ni Jose ay pinagdalawang lipi, ang lipi ni Manases
at ang lipi ni Ephraim. Pinagati-hati nga ng mga Israelita ang lupaing iyon ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. Ibinigay kay Caleb ang Hebron. Lumapit noon kay Josue si Gilgal ang ilan sa lipi ni Judah. Sinabi sa kanya ni Caleb na anak ni Siphoni ang sinisyo. Natatandaan pa ba ang sinabi ni Yahweh kay Moises tungkol sa ating dalawa? Nang tayo'y nasa Kadesh Barnea, 40 taon na lamang ako noon, sinugo niya tayo buhat sa Kadesh Barnea upang tiktikan ang lupaing ito at iniulat ko ang buong katotohanan. Samantalang ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin na natili akong tapat kay Yahweh na ating Diyos. Kaya't ipinangako sa akin noon ni Moises na dahil sa aking katapatan magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupaing masayaran ng aking mga paa. 45 taon na ang lumipas. Buhat ng sabihin ito ni Yahweh kay Moises. Nooy naglalakbay pa sa ilang ambayang Israel, 85 taon na ako ngayon, ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako'y suguin ni Moises upang tiktikan ang lupaing ito, kaya ko po ang makidigma at magparuot pa rito. Kaya ibigay mo na sa akin ang kaburulan na ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin na ang mga higante ang nakatira doon at matitibay ang muog na naglalakihan nilang lungsod, ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupaing iyon gaya ng pangako niya. Binasbasan nga ni Josue si Caleb at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nanatiling hanggang ngayon sa angkan ni Caleb na anak ni Jephone, sapagkat naglingkod ang may tapat kay Yahweh ang Diyos ng Israel. Noong unay Kiryat Arba ang pangalan ng Hebron bilang alaala kay Arba, ang pinakadakila sa mga seyo, at natapos ang digmaan sa lupaing iyon. Ituloy pa po natin sa chapter 15 mga kaibigan. May oras pa po tayo, nasa 17 minutes pa lang po tayo. Ang lupang kaparte ng lipi ni Judah, chapter 15. Josue, chapter 15. Kanugnog ng Edom sa gawing timog at hanggang sa ilang ng Sen, sa kaduluhan ang lupaing napapunta sa lipi ni Judah. Ito ang pinagati-atian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Nagmula ang hangganan ng lupaing ito sa timog ng dagat na patay. Nagtuloy sa landas ng Akrabim at lumampas na patungo sa ilang ng Zen, buhat dooy umahon sa Kadesh Barnea. Nagdaan ng Hesron, nagtuloy sa Adar at lumikong patungo sa Kareya. Matapos tahakin ang Asmona, tinunton ang batis ng Ehipto at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Ito ang hangganan ng Judah sa timog. Sa gawing silangan, ang hangganan ng lupaing ito'y lupaing ito'y ang dagat ng patay hanggang sa bunganga ng Jordan. Dito naman nagsimula ang hangganang Hilaga. Umahon ito sa balikat ng Beer Holga, dumaan sa hilaga ng Bit Araba at nagtuloy sa bato ni Buhan na anak ni Ruben, buhat sa lambak ng kapighatian. Umahon sa Diber at nagtuloy sa hilaga, lumiko patungong Gilgal na nasa tapat ng pag-ahon sa Adumim sa timog ng lambak. Bumagtas ng tubig ng Ensimis at nagtuloy sa batis ng Enrohel. Buhat dito'y paahong tinahak ang lambak ng Ben Hinnom na nasa timog ng bundok. Hibosyo na kinatatayuan ng Jerusalem.
Umahon uli patungo sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng kanluran ng lambak ng Ben Hinnom at sa dulong hilaga ng lambak ng Rephaim. Buhat sa taluktok ng bundok ay lumikong patungo sa batis ng Neftoa at lumabas sa mga lungsod sa lungsod ng Efron at bumaling ng papuntang Baala o Kiryat Jearim. Umikot sa kanluran ng Baala patungo sa bundok ng Seir. Nagdaan sa libis na hilaga ng bundok Jearim o Kisalon. Lumusong na patungong Bet-Semes at nagtuloy sa Timna. Buhat naman dito, umahon sa libis ng bundok sa hilaga ng Ekron at bumaling na papuntang Sikton. Tinahak ang bundok ng Baala, lumabas sa Jabneel at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Ang hangganan naman sa kanluran ay ang dagat Mediteraneo. Ito ang mga hangganan ng lupaing napupunta sa lipi ni Juda na pinaghati-hatian ng mga angkan, bumubuo ng lipi. Sinakop ni Kaleb ang Hebron at Deber, gaya ng sinabi ni Yahweh kay Josue. Isang bahagi ng lupaing kaparte ng lipi ni Juda ibinigay kay Kaleb na anak ni Jephunneh. Ibinigay sa kanya ang lungsod ng Arba na noong unay tinatawag na Hebron. Pinalayas ni Kaleb sa lupaing iyon ang 3 anak na lalaki ni Anak, sina Sisay, Ahayman at Talmai. Pagkatapos nilusob niya ang Deber na noong unay tinatawag na lungsod ng Sefer, at ang sinabi ni Kaleb, ipakakasal ko ang anak kong si Aksa sa sino mang makalulupig at makasasakop sa Sefer. Si Othniel na anak ni Kenas na kapatid ni Kaleb ang nakagawa niyon. Kaya't si Aksay ipinakasal ni Kaleb kay Othniel. Nang makasal na ang dalawa, sinabi ni Othniel sa asawa na humingi ng isang bukirin kay Kaleb na kanyang ama. Pumunta nga si Aksa kay Kaleb at pagkaibis sa asnong sinasakyan, tinanong siya ni Kaleb, anong kailangan mo? Sumagot si Aksa, bigyan mo po ako ng makukunan ng tubig sapagkat lupang tigang ang ibinigay mo sa akin. Kaya't ibinigay sa kanya ni Kaleb ang mga batis sa itaas at ibaba. Ang mga lungsod ng Juda. Ito ang mga lupaing napupunta sa lipi ni Juda at pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Ang mga lungsod na nasa kaduluduluhang timog sa may hangganan ng Edom, Kabseel, Eder at Jagur, Kina, Dimuna at Adada, Kadis, Hasor at Itnan, Zep, Tilim at Bilot, Bialot, Hasor, Hadata, Keriot, Hesron, o Hazor, Amam, Sima o Mulada, Hazar, Gada, Hismon at Bitpilit, Hazar Suwal, Bersiba at Bishotea, Baala, Layim at Izem, Eltulad, Sesil at Horma, Siklag, Madmana at Sansana, Libaot, Silhim, Ayin at Rimo, 29 na lahat kasama ang mga nayon sa palibot. Ang mga lungsod sa kapatagan ay ang sumusunod: Istaol, Zora at Asena, Senoa, Inganim, Tapwa at Inam, Jarmot, Adulam, Suko at Asika, Saarim, Aditain, Hinebra at Hinerobdaim, lahat-lahat.
14 na lungsod at ang mga nayong nasa paligid. Kasama pa rin ang mga sumusunod: Sinan, Hadasa at Dalgad, Dilan, Mispa at Joktiel, Lakim, Buskat at Iglon, Kabon, Laaman, Laman at Kitis, Kidirot, Bitdrago, Naama at Masida, 16 na lungsod kasama ang mga nayon na nasa paligid. Kabilang pa rin ang Libna, Ester at Asan, Jifi, Asina at Niseb, Silya, Aksib at Marisa, 9 na lungsod at ang kanilang mga nayon. Gayon din ang saan na ba tayo dito? Ang kanilang, okay. Ulitin natin. Jefti, Asina at Nisib, Sela, Aksib at Marisa, 9 na lungsod at ang kanilang mga nayon. Gayon din ang lungsod ng Ekron at ang mga bayan at nayon sa paligid. Ang lahat ng mga lungsod sa malapit sa Asdod, buhat sa Ekron hanggang sa dagat, kasama rin ang mga lungsod ng Asdod at Gaza, at ang mga bayan at nayong sakop nila hanggang sa batis ng Ehipto at baybayin ng dagat Mediteraneo. Sa kabululan naman ay ang mga lungsod ng Zamer, Jater, Suko, Dana, Kiryat Sana, Odebir, Adab, Istimoa, at Anim, Gusin, Hulon, at Gelo, 11 lungsod kasama pati ang kanilang mga nayon. Gayon din ang Arab Duma at Isan, Janwam, Bitapua, at Afika, Humata, Kiryat Arba o Hebron, at Shurlisim at Shursham na lungsod kasama ang mga nayon na sa paligid. Kabilang pa rin ang Maon, Carmelo, Sip at Juta, Yisrael, Jokdeam at Saron, Kain, Gabaa at Timna, 10 lungsod at ang mga bayan sa paligid. Halhul, Bitsor at Gidor, Miara, Bitanot at Ilitkon o Eltikon, 6 na lungsod kasama ang kanilang mga nayon. Kasama rin ang Kiryat Baal o Kiryat Jearim at ang Raba, 2 lungsod kasama ang kanilang mga nayon. Sa ilang naman ang Bet-Araba, Midin at Sikara, Nibsan ang lungsod ng Asin at Engadi, 6 na lungsod kasama pati ang mga nayon sa paligid nila. Ngunit hindi napalayas ng lipi ni Juda ang mga Hibusyo na naninirahan sa Jerusalem na katira pa sila hanggang ngayon. At hanggang ngayon sa Jerusalem kasama ng lipi ni Juda. Ituloy po natin sa chapter 16 mga kaibigan, maiksi lang po ito. Ang lupaing nauwi sa angkan ni Jose ay nagsisimula sa Jordan, sa tapat ng Jericho, sa silangan ng batisan ng Jericho, umulos na papunta sa ilang at umahon sa kabululan hanggang sa Bitel. Buhat sa Bitel ay nagpatuloy sa Luz at namaybay sa Astarot sa lupain ng mga Arkita. Lumusong sa pakanluran sa lupain ng mga Japhatitas, nagdaan sa hanggang ng timog Bithuron, tumuloy sa Gisir at nagwakas sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang lupaing nauwi sa angkan ni Jose sa mga lipin ni Ephraim at Manasis. Ang hangganang silangan ng lupaing napunta sa lipin ni Ephraim ay ang Atarot, Adar hanggang sa hilagang Bithuron. Buhat doon ay namaybay sa timog ang Mikmitat at nagtungo sa dagat Mediteraneo
sa gawing sila ngay lumikong patungo sa Taan at Silo at buhat dooy nagtuloy sa Janoa, lumampas ng Hanoa at bumaba sa Atarot at Naara. Nagdaan sa tabi ng Jericho at nagtapos sa Jordan. Pumakanluran buhat sa Tapwa na may bay ng Batis sa Kana at nagtayo sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang lupaing nauwi sa lipin ni Ephraim, bukod sa mga bayan at na yung ibinigay sa kanila sa naluluuban ng lupain ng lipi ni Manases. Hindi na nila pinalayas ang mga Kananiyong nakatira sa Giser, kaya may mga Kananiyong nakikipamayan sa Ephraim hanggang ngayon, subalit napilitan ang mga itong maglingkod bilang mga alipin. Purihin po ang ating Diyos, mga kaibigan. Tayo po ay nakatatlong chapter ba? Nandali po. Bilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 5 chapter po. Mula po 12, 13, 14, 15, 16. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan. Ano? So, dito po sa ating nabasa, kumbaga itinala lang kung ilang hari ang nalupig ni Moises nung siya ay leader pa ng mga Israelita hanggang sa pamumuno naman ni Josue. At ngayon po sa ating binabasa na nagpatuloy hanggang sa chapter 16 ay yung pagbabahagi na po ng mga lupain. Ano po. So, nabasa ko po dito yung Gaza, yung mga tao sa Gaza. Ano po. Kumbaga talagang hindi po magkakalayo ang nagpapatayan sa panahong ito. Mga tao sa Gaza, mga tao sa iba't ibang bahagi po na malapit sa Israel, gaya po ng Iran ba yun? Oo. Tapos yung isa pa. So, kumbaga, magkakadugo, magkakalipi, kumbaga, magkakaangkan. Yan po ang nangyari sa mga Israelita. At kahit man po sa ating mga buhay, mga kaibigan, minsan nga magkakapatid, di po ba, magpipinsan, magtitiyo, ay nag-aaway-away din sa mga bagay na kanilang minana, gaya po ng lupain, o pera, o kung ano pa man ang mga ari-arian ng mga ninuno, ano po. So, sa buhay naman po natin ay nakakatuwa kasi yung paghahati-hati sa angkan ng mga Israelita, si Yahweh mismo ang nagsasabi kung para saan ito. Yan po ang instruction niya kay Josue. Sa atin naman, sa panahon natin, ang nagsasabi ng mga bahagi o partida ay walang iba kundi ang ating mga magulang. Ano po? So, merong mga sitwasyon na hindi nagkakasundo sa panahon natin. Merong mga magkakapatid na ang gusto ay hindi equal. Kumbaga, mas malaki sa kanila. At syempre, yun namang mas maliit ay nagre-reklamo. Ano po. Pero dito sa mga Israelita, ay wala pong nagre-reklamo. Kumbaga, ay talagang kung ano lang po yung ibinigay sa kanila ng Diyos sa pamagitan ni Josue na kanilang leader, ayun po ang kanilang pinamumunuan at pinasasalamatan sa Panginoon. Ano po. So, purihin po ang Panginoon sa buhay nating lahat ngayong araw na ito, mga kaibigan. Salamat po sa Diyos dahil nagkaroon na naman po tayo ng oras at pagkakataon na marinig at mabasa ang salita ng Diyos. Sabi ko nga po, ang pagpunta ko dito sa YouTube ay hindi lamang basta magbasa, kundi ang basahan po kayo na mga wala ng panahon na magbasa ng salita ng ating Panginoon. Nawa po ay napagpala po tayo sa hapong ito at salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay nating lahat, mga kaibigan ko. Hanggang dito na lang po natin tatapusin itong ating Bible reading for today. Pang day 73 na po natin at ngayon po ay 5 chapter po ng Josue ang ating binasa. Kaya maraming salamat sa Diyos. Purihin po ang ating Diyos. Salamat sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig. Salamat dahil siya ang Diyos na dakila sa lahat. At
Nagpapasalamat din ako sa Panginoon, sa inyong mga buhay mga kaibigan ko, sa pakikinig at suporta nyo dito po sa aking Bible reading. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.